Yo, what's up YouTube? Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan at magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong sulok ng mundo, mga OFW natin dyan sa ibang bansa. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Ayun, ang video na to hati natin kay Ders TV na naman tayo. Ayan, busin na naman ulit natin ang video ni Ders. At kung kayo pala ay bago sa ating channel, inimbitahan ko po kayong subscribe sa ating channel, paki-like, comment at pa-click na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Kaya guys, maraming salamat sa ating mga bagong subscriber, bagong pasok sa ating channel. Thank you very much po sa inyo dyan. Ano po, thank you. Ito na lang po. Update tayo sa ating showbiz update. Showbiz update. Pagbalik ng titulo, nako, ano kaya to? Ayan, wala na pong patubig pa, silipin na natin to, baka masilip pa to ng iba. Ayun. Lahat, magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So may shoutout po kina Edgar de Cepeda, kay Elenita Yoshinaga ng Japan, kay Maria ng Germany at kay Maria Ponce, and syempre kay Ginoong Maliari Mascareñas. So shoutout po sa inyo and mabuhay po kayo. Ayun. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan itong paulit-ulit na write-ups ng mga tabloid tungkol sa MTV Lionheart na naman. at sa It's Showtime. So ayon po dito sa inilabas ng Lionheart. So ano bang mali? So gusto ng MTRCB na personally ay puntahan sila para mag-sorry. At ang headline po ay MTRCB Chair Lala Soto reveals no effort from Vice Ganda and It's Showtime regarding coordination daw. So wala daw effort ang It's Showtime or si Vice Ganda para humingi po no ng sorry or coordination mula po dito sa MTRCB. So, totoo naman po na walang effort ang Showtime na hindi nga sila nagsorry sa publiko. Katulad ng ginagawa po ng E80, katulad ng ginagawa nitong si Coco Martin. 'Di ba? Talagang pumupunta po sila sa tanggapan ng MTRCB at todo sorry, no? Itong It's Showtime, panay patama po sila sa kanilang live sa kanilang programa para po sa MTRCB. So, isama po yung batang tumula sa show nila na kung saan ay kakarampot lang daw ang isipan na nag-iisip ng masama sa ginawa po ni Meme Vice nila, at marami pa pong iba na naging Yan, may ads. Wait. Skip mo na, dears. Sorry, dears. Relax. The goodness with unwanted juices. patama po nitong It's Showtime para po sa MTRCB. So, hindi ba yon isang malaking pang-iinsulto sa MTRCB na parang sila po ay nilalapastangan at niyuyurakan ng show na yan? Sa halip na mag-sorry ay eto po ang pinakikita po nila, katigasan kahit na sila po ay nagkasala. Samantalang pag-usapan naman natin itong inilabas ng Lionheart na kung saan ay nag-submit pala ng 16 pages itong It's Showtime na naglalaman po ng paliwanag sa nangyaring insidente sa Isip Bata na segment. So, ang haba naman ng salaysay nila, ano? So, ano kaya ang paliwanag yon at bakit umabot ng 16 pages? Pero sa huli talagang naninindigan sila na daw silang nalabag. Ang issue ay bakit daw itong 16 pages na to ay inignore lang po ng MTRCB. Gayong napakahaba daw ng 16 pages na yon. So, useless ang 16 pages na yan kung wala namang pakiusap at sincere naman ang nasabing salaysay. Yan eh. Marahil sila'y na-reject
sa hinain nilang motion for reconsideration. So sa 16 pages pala na yun, sinama po nila yung paliwanag ng psychologist na nagsasabi na wala naman daw mali siya yung pagsubo po ng icing ni Vice at Ayon dyan po sa It's Showtime. Kaya marahil humaba ng ganon kadaming pages, 16. So meaning ba nito, yung 16 pages na Tigas. yun ay upang ipamukha lang si MTRCB na walang kasalanan ng It's Showtime? Hanggang sa huli ba, walang pag-admit ng kasalanan? Kaya naman pala na-reject sila, abay dapat lang pala talaga na ibasura ang kanilang Buti nga. yung motion for reconsideration. Kung hanggang sa huli po, naninindigan sila na wala silang kasalanan. Yes. Diba? Samantalang isang dating employee naman po ng Itbulaga ang nagbigay ng saloobin sa kinakaharap po ng TVJ ngayon at pinagdiinan niyang ang titulong Itbulaga ay babalik sa TVJ. So narito po ang buong kwento. So ito po ay mula po sa PEP. Ang headline po nila, Sugar Mercado declares loyalty and support for TVJ. Willie Revillame. So ayon dito, bilang dating miyembro ng Sex Bomb Girls at co-host ng Itbulaga na apektuhan din daw noon si Sugar Mercado nang magkaroon ng problema sina Tito Vic at Joey sa Tape Inc. executive na humantong sa paglipat ng veteran TV host, comedian at pagbubukas ng bagong programa po sa TV5 which is yung EAT. So pahayag po ni Sugar Mercado, inilaban daw ng TVJ, no? Ang haba na ng taon na ginugol nila sa entertainment history na talaga sila. Basta alam ng tao na sila ay nakakatulong sa mga mamamayang Pilipino. Like ako, galing ako sa dukha, natulungan ako ng TVJ. Sila ang naging daan kung bakit ako naging si Sugar. Kaya alam ko kahit ano pa ang pinagdadaanan nila o pagdadaanan pa, aangat at aangat sila. Malaki ang naibigay nila sa mga tao kaya alam kong ibabalik yun sa kanila ni Lord. Nang mabalitaan daw ni Sugar ang kontrobersyang kinasangkutan ng Legit Lovercats, isa siya sa celebrities na nagpakita ng suporta sa mga ito. Pagbabalik tanaw ni Sugar, una nga po, nag-post ako kasi sa simula hindi ko pa nga alam kung ano talaga ang nangyari. Biglang that day, biglang hindi na lang sila nag-live. Si Ate Shara Soto kaagad ang unang tinawagan ko. Ano ba talagang nangyayari? Yan po ang tanong ni Sugar Mercado kay Shara Soto, anak po ni Tito Zen. Sabi pa niya tungkol sa Itbulaga, malaking part yun ng buhay ko. Malaki ang naitulong nila sa buhay ko, lalo na sa magulang ko, mula sa babuyan, lahat ng estado ko sa buhay, kahit hindi ako nagtapos. Yung ako lang bumubuhay sa pamilya namin. Kaya kapag may mga ganong nangyayari sa mga taong may malaking bagay sa buhay ko, na-alert talaga ako. Kaya tinawagan ko talaga si Shara. Ayun nga, malungkot, ganon talaga. Kaya ayun, nag-guess ako sa kanila, yung kahit paano nakisaya ulit ako sa kanila. Kina Bossing Big, malaki talaga ang utang na loob ko sa kanila. So, ito po yung naging paglalahad ni Sugar Mercado tungkol po sa nangyayari ngayon sa TVJ, no? So, talagang naninindigan po si Sugar Mercado na babalik at babalik po ang titulo na Itbulaga sa TVJ. Dahil naniniwala po siya na once na maganda po ang ating layunin sa ating kapwa, ibabalik yon sa atin ng poong may kapal. Na siyang agree po ako. Once na maganda kasi ang layunin natin, Correct. hindi imposible na yung pinaglalaban po ng TVJ ay ibalik po yun sa kanila. Kasi sa kanila naman talaga yun. Hindi po ba? At isa po si Sugar Mercado sa magiging pinakamasaya no, na tao once po na ito ay na-declare na po sa IPO and syempre sa korte. So holder na po si Joey De Leon ng Itbulaga. Yun nga lang, hindi pa malinaw kung talagang nag-oppose or hindi ba umabot ang oppose nitong tape. Kasi once na hindi po ito umabot talaga, katulad po ng binalita po ng Abante, wala na pong pag-asa ito. No? So yan na lang po ang inaantay natin. Ang announcement ng Yes. na nasa kanila po ang titulong Itbulaga. So ano po ang masasabi ninyo? Ayun. Good news yan ah. Sana nga eh. Ngayon ng buwan, di ba? Ayun na. Sana naman palibagong reaction video ang ating natapos. Sana may nakuha kayong informasyon or chismis ba?
Hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Kung kayo pala bago sa ating channel, like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Hanggang dito na lang guys. Ingat and God bless po sa inyo. Babush!